Today magluluto tayo ng Gotong Batangas recipe na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Pero bago yan, maraming salamat ulit sa mga YouTube subscribers natin dyan dahil na-achieve na natin yung 1 million subscribers. Ayan na, meron na tayong gold play button. Thank you so much! Una nating gagawin ay magsuswet tayo ng ating mga ingredients. Kaya dito sa aking pressure cooker, ilalagay ko na yung 1 tablespoon hanggang 1/8 cup ng mantika. Tapos ilalagay natin isang buong red onion. Aray ko, sakit naman yun, nakalsikan ako. Ilagay na rin natin kalahati ng white onion din. Pwede naman puro red onion. Pero kasi meron akong white, masarap din i-blend yun. Tapos 3 cloves ng garlic. Ayan. Siling pansigang, 2 piraso po ito na hiniwa ko. Half cup ng patis. 1 teaspoon ng black pepper. Hindi ko muna nahaluin. Tapos meron ako dito naka-prepare na 1 kilo ng laman loob ng baka. So ito ay may mga lapay, tuwalya, puso, yung mga ganon, no. Hinugasan na natin ito. Gamit ko ay asin at suka para matanggal yung lansa. Kinuskus-kuskus maigi bago ni-rinse ng water. So nakailang rinse tayo ng water dyan, tsaka nakailang kuskus din tayo. So ngayon, ilalagay natin dito sa ating pressure cooker. Sasabihin mo lang pag bumili ka ng laman loob, sasabihin mo lang dyan kila Manong pang Gotong Batangas. Kasi alam na nila yung kasama doon, components nung pang Gotong Batangas. Tapos malalaki muna yung hiwa, hindi ko pa yan hiniwa ng maliliit para hindi siya madurog. And then, meron ako ditong hugas bigas. Ito yung gagamitin natin as sabaw nito. 4 liters po itong prepare ko, pero yung pang pressure cook natin ay yung sakto lang na matabunan muna yung ating mga laman loob. So, pakukuluin lang natin, quick boil lang bago natin takpan. At kapag nagsisimula na siyang kumulo, kukuha muna tayo ng konting, yung sabaw niya, konti lang, ikakanaw natin dito sa 1 teaspoon ng annatto powder. Depende po sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong annatto powder. Pwede ka rin namang gumamit nung annatto seeds or yung atsuete. Kaso kasi, minsan may mga atsueteng madaya, di ba? Na hindi masyadong makulay. So, annatto powder na lang. Mas mabilis siyang kumulay. Pero kailangan nito, i-dilute mo muna sa mainit na tubig. Kasi lumulutang kasi siya kapag kinanaw mo na sa maraming tubig na agad. Hinaan natin yung ating apoy into low heat lang. Ito talaga ay niluluto sa uling kasi 3 to 4 hours yan na palalambutin yung ating mga laman loob. Pero since tayo gas ang gamit natin, kaya pressure cooker po para hindi sayang sa gas. So lagay ko na yung ating annatto powder na dinilute natin para kumulay na siya dyan. Ayan. Haluin natin ng konti. Basta pag na-achieve mo na yung gusto mong kulay, okay na yon. So since kumukulo na siya, takpan natin ang ating pressure cooker at hayaan nating kumulo yan in low heat ng 20 minutes. After 20 minutes at totally na nakababa na yung red dito, no, na button ng ating pressure cooker para mabuksan natin yan. Ito na siya. Wow! Ang bango, ang sarap. Ngayon, iti-take out natin or tatanggalin natin yung mga laman loob dito. Yan. Lagay natin sa isang pan. Yung color niya, saktong-sakto. Ayan, pag natanggal na natin yung mga laman loob, sa natin yung ating kalan at ilagay natin yung remaining na hugas bigas. Depende sa'yo kung gaano mo karami kagustong yung sabaw kasi mostly ito laman loob plus sabaw talaga. So, total na nilagay kong tubig ay 4 liters. Titimplahan natin with asin. Mamaya, pag kumulo yan, saka natin titikman. Tapos, itong mga laman loob natin, gugupitin natin to ng mga maliliit lang. Hindi naman masyadong maliit, pero tama lang para ma-chew. Diba? At ito na, pag okay na sa'yo yung timpla, yung lasa, no, hindi kailangan ng saktong-sakto talaga yung alat niya. Kasi ito, para sa akin, yung kaninang nilagay nating mga asin tsaka patis dito is okay na yan dahil yung mga customers natin tinitimplahan pa ng mga iba pang mga seasoning yan, spices, no. Para sa packaging natin, pwede tayong gumamit ng RO16 or 500 ml round tab na microwavable. Syempre, dahil masebo to para yung mga customers natin, pwede na lang nilang iinit, no. Kukuha tayo ng mga iba't ibang
parts dito, no? Depende na lang po sa'yo. Pwede mong takalin, pwede mong timbangin, di ba? Depende sa preference mo. Mostly talaga ay malaman siya. Tapos lalagyan natin ng sabaw. Yung sabaw natin dapat laging mainit yan. Yun. Tapos, titimplahan yan ng... Siyempre, pag pangbenta, isa-separate mo na lang, no? Yung mga roasted garlic, pero itimpla ko na dito ha. Spring onion or dahon ng sibuyas. Yung sibuyas na puti, lagay ko na lang dyan. May kalamansi din tayo, may sili, or kung meron kang chili oil, di ba? So, ganyan po yan. Pwede naman, ito na yung pwede mong ibenta. Siyempre, titikman natin ito, no, kung okay na ba sa atin. Ako lalagyan ko siya ng toyo at kalamansi. Gusto mo mas maraming sibuyas, why not? Masarap tong inuulam sa kanin. Dati akala ko may ano siya malagkit. Wala pala. Ito pala ang gotong Batangas. Yung lasa, depende na lang sa'yo kung maalat, di ba? Pero sa akin, sakto lang. Plus, ang lambot ng mga laman loob natin. Baka maparami ako ng kain dito. Para sa puhunan ng ating gotong Batangas, i-exclude na lang natin yung mga toppings, no? Kasi depende po yan, mag-aalat ka na lang, ay 281 pesos. So, pwede mo itong maibenta 60 to 85 pesos. Yung iba, 85 pesos ang bentahan dito. Pero syempre, depende yan kasi marami yung sabaw nila. Doon talaga sila nagmamatter sa sabaw. Ngayon, kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo naman ng isa pang beef recipe na saktong-sakto sa tag-ulan at taglamig, ayan, pwede mong i-check yung ating Mami Pares recipe dito. O kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.